Kapag meron ka kahit isa sa mga babanggitin ko rito, ito na ang signs mo para mag-level up. Tingnan mo ang mundo ng mga kalalakihan sa panahon ngayon. Kung hindi ka nasusuka sa kalagayan ng mga kapwa mo lalaki, ibig sabihin kabilang ka rin sa mga lalaking may average mindset, average na katawan, average na lifestyle, at average na pag-iisip. Hindi nalalayo sa crowd ang pagkalalaki mo, at sa video na ito, mas i-expose ko pa ang katangian niyong walang pinagkaiba-iba. Ito ang 5 palatandaan na isa kang average man. Kung ikaw yung lalaki na wala man lang valuable skills na matatawag, mas mababa ka pa sa average. Valuable skills gaya ng entrepreneurial skills, physical skills, money-making skills, high-paying skills, at maging bachelor skills ay wala ka ni isa. Ano na lang ang ginagawa mo sa sarili mo? Every man should have one skill they fully mastered. Maging sa larangan man yan ng palakasan, negosyo, paligsahan, pakikipagkapwa-tao, at lalo na survival. Dahil ang lalaking walang valuable skills kahit isa ay hindi matatawag na lalaki. Kung ipinanganak kang ganyan noong unang panahon, naroon ka sa bukid, may dalang balde na mimitas ng mga putas, habang yung mga kapwa mo lalaki ay nasa pangangaso o nakikipagdigmaan. Kalalaki mong tao, hindi mapakinabangan ang pagkalalaki mo dahil wala kang valuable skill set. At ganyan ang mga average man ngayon, pahila-hilata lang at naghihintay ng mag-aakit ng inuman. Tapos gagala, hihingi ng pera sa magulang, uuwing lasing galing sa kung saang rayot sa lansangan. Tapos magyayabang na maangas siya, na gangster siya. Ganyan lang ang mga buhay ng mga yan. Gangster lang, mga latak ng lipunan, sakit lang sa ulo, hindi na nga nakakatulong, nakakaparwisyo pa. Ang mga average na lalaki, walang matinong ambisyon yan sa buhay. Ang mga ambisyon niyan ay umiikot lang sa pambababae, pagsusugal, pagdodroga, at yung mapatunayan na maangas sila. Ganyan ang mga ambisyon niyan. Mga lumaking napag-iwanan ng oportunidad dahil kakupalan ang inuuna palagi. Kaya't mga naging wasted potential hanggang sa tuluyan ng nagpakakupal. Ang nasa isip na lang niyan ay pumorma tapos maghanap ng babae sa kalsada. Ganyan na lang ang mga buhay niyan. Yung iba dyan, kunwari kakayod, kunwari grind daw sila. Tapos yung kikitain, ipang iinom at ipang bibisyo lang. Tapos ang mga story sa social media, puro laman ng kalsada at inuman. Talagang proud na proud pa sa buhay nilang walang kahulugan. Mga kunwaring asensado sa social media, pero lulong naman sa bisyo at walang direksyon ang buhay dahil walang matinong ambisyon. Mga mapagpanggap lang dahil puro yabang ang inaatupag. Mga kalalaking tao, napaka people pleaser, kadiri. Ito ang halimbawa ng average man, yung mga lalaking galunggong at kupal pagdating sa babae, tipong sobrang mahiyain at totorpe-torpe, at yung tipong sumobra din naman sa kumpiyansa at naging mayabang na kupal na. Terrible at women, mga lalaking hindi alam kung paano itrato ng tama ang mga babae
dahil walang naging maayos na mother figure. Hindi natin alam, baka yung mama nila iniwan sila ng mga kapatid niya at sumama sa ibang lalaki, o kaya naman ay maagang nahulila sa ina kaya lumaking hindi marunong kung paano pakisamahan ng tama ang isang babae. Below average na nga halos itong mga sinasabi kong palatandaan dito. Ngunit ganyan talaga. Kaya kung ikaw yung lalaki na hindi mo alam kung paano ituring na tao ang isang babae, kabilang ka sa uri ng mga lalaki na hindi ka respeto sa mata naming mga nakakataas ang pagkalalaki kaysa sa inyo. Oo, ganyan kayo kababa sa paningin namin dahil kung may council of brotherhood lang ang mga tunay na lalaki, kayo ang itinuturing naming taksil at kahihiyan. Alam mo ba ang basic physical requirements sa isang lalaki? 10 push-ups, 5 pull-ups, at 50 bodyweight squats. Average pa lang yan. Ibig sabihin, kung ni isa dyan hindi mo magawa, you failed as a man. Hindi ka dapat tawaging lalaki dahil nakakaawa ka naman. Naturingan kang lalaki tapos ang hina ng katawan mo. Hindi ka ba nahihiya? You are the embodiment of strength and power. Ganyan ginawa ng Diyos ang lalaki. Tapos lalampa-lampa ka lang. Binigyan ka ng Diyos ng regalo, a gift of strength. Tapos naging mahina ka lang. Grabeng kahihiyan ang dinala mo sa sarili mo. Diyan ka malakas, ang lakas-lakas mo dahil hindi ka man lang makaramdam ng hiya sa sarili mo. Anong magagawa natin? Average man nga. Kayo ang patunay at pamantayan namin na hindi kami average lang. Dahil kung wala kayong mga average, hindi namin masusukat kung nasaan na ba kami. Ang nakakalungkot lang, ang dami nyong ganyan. Mga physically weak at pabaya sa katawan. Kung iba sana ang nagmamay-ari ng katawan mo, mas napangalagaan at napalakas pa yan siguro. Sayang ka, sinayang mo ang potensyal ng katawan mo. Mapapansin mo na agad sa unang tingin pa lang kung ang isang lalaki ba ay average guy. Bilang lalaki sa lalaki, masasabi mo agad kapag mababa ang testosterone ng kapwa mo lalaki. Makikita mo naman agad yan sa hugis pa lang ng katawan, sa kilos, pananalita, confidence, at overall appearance ng isang lalaki. Dahil nakabase lahat yan sa level ng testosterone mo. Kapag average ka lang, mababa ang testosterone mo, kaya ka nga naging average. Dahil karamihan ng mga lalaki masyadong tamad, walang disiplina at alipin ang bisyo nila. At ang testosterone ay nakabase yan sa kung gaano ka ba katigas o katibay, gaano ka ba kadisiplinado, gaano kataas ang focus mo, at gaano ka kadesidido kahit maraming distraction sa paligid. Ngayon, kung hindi mo kayang talikuran ang mga bagay na ginagawa ng karamihan, hindi ka mapapabilang sa tinatawag na top 1%. Kung ang lifestyle mo ay pang-average, natural magiging average ka talaga. Ganyan lang yun. Makinig ka, huling paalala ko na. Alam mo bang hindi naman ganoon kahirap, lalo na sa panahon ngayon, ang umalis sa pagiging average, umakyat at i-dominate ang lahat. Dahil tumingin ka sa paligid mo, sobrang daming distracted sa social media. Sobrang daming tamad, walang disiplina at alipin ng kani-kanilang bisyo. Kayang-kaya mong higitan ang mga yan kung
kung magiging determinado ka lang na mag-improve. There is no competition dahil karamihan ng lalaki wala namang ginagawa sa sarili para mag-improve. Samantalahin mo yan. Magsimula ka na ngayon. At tandaan mo, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.